guys! For this vlog, isasama ko kayong mamili ng mga variety dito sa ating mga small size rooted bougainvillea na maliliit pa. Pinipilian ko sila ng mga variety na magandang ilipat dito sa mga ganitong soft pot kung saan mas mabilis silang makakalaki. Ayan, ang ginagawa ko po kasi dito sa aming mga bagong propa, kapag may mga variety na tinatawag ko na slow grower, nahuhuli ng paglaki doon sa mga ka-batch niya o karaniwan na kasabay niya, ang ginagawa ko, pinalilipat ko po sa ganito, sa mas malaking lalagyan para mas mabilis silang lumaki. Kaya tara, samahan ninyo akong mamili dito ng mga slow grower na variety ng bougainvillea. Ayan, meron na po ako nakaipon dito ng mga naka-soft pot na ganito. Mas malaking lalagyan. Kasi po usually talaga yung tanim natin, dito lang po nakalagay sa mga itim na seedling bag na ganito. So, kapag nababagalan na kung lumaki, halimbawa nabenta na yung kasamahan niya or malago na yung kasamahan niya tapos siya hindi pa, pinalilipat ko po sa ganitong malalaking paso. Then yung iba naman po, kaya po soft pot na ganito, manipis lang po ito and then magaan lang kasi po pinapabash ship po namin karaniwan yung mga ganito. Yung mga umu-order po ay pinapabash ship nila via drop and go. Mas magaan po, mas mura po ang shipment or shipping fee. So hindi lang naman po yung mga slow grower ang pinalalagay ko dito. Yun din mga variety na nagagandahan ako na maganda kapag lumaki or masipag mamulaklak, pinalilipat ko rin sa ganitong paso para maganda pong tingnan. Masarap ibenta, mas maraming makakagusto. Ayan. Pinalalaki po natin to. Kapag malaki na po to, malago na at may bulaklak na, binibenta ko po ng 200 to 250. Yan, yung iba po may bulaklak na pero hindi pa kagandahan. Kaya hindi ko pa nilalagay doon sa greenhouse na pambenta. Ayan. Saan ko po kinukuha yung mga variety na nililipat, pinalilipat ko dito? Dito po. Tingnan nyo po. Sa isang sama-sama sila, mayroong mga maliliit na ganito. Ayan. Ito yung mga kinukuha ko. Pinapalagay ko sa soft pot. Tsaka yan, tingnan nyo po yung kasamahan niya, malaki na. Ito, malaki na. Siya, naiiwan siya, maliit pa. Ayan. Yung mga maliliit na ganyan, pinalilipat ko. Ito yung tinatawag ko mga slow grower. Ang tagal na nila, malalaki na yung kasamahan, siya maliit pa. Yan. So, papalipat ko yan sa soft pot o mas malaking paso. Tingnan natin kung ano-ano yung variety niya. Hatro Mandawi. Ayan, si Hatro Mandawi talaga matagal palakihin. Pero once na lumaki naman siya, ang ganda niyang mamulaklak. Napupuno ng bulaklak ang kanyang mga sanga. Then, si King Opal. Yan, yung mga flame na yan, mga Opal series na yan. Matagal ding palakihin. Ito si Golden Summer. Mga Golden Summer din na yan, matagal din palakihin yan eh. Mga slow grower. Pink Sayap. Ayan, yung mga karaniwang pinalilipat ko, Pink Sayap. Yan, Pink Sayap din pala to. Then ito si Hatro Mandawi rin. Hanap pa tayo ng iba. Ito yung mga Hawaii. Tingnan nyo naman, ang liit-liit. Parang malnourished na. Maganda nga yung binibenta po namin. Nakikita nyo, maganda yung mga binibenta namin. Kasi, hinihiwalay ko na syempre yung mga pangit. Hindi ko sinasama sa pambenta. Kumbaga, inaalagaan ko muna. Yan, hindi lahat binibenta natin. Kaya nakikita nyo, magaganda lang yung binibenta. Pero, actually, hindi lahat talaga gumaganda. Ginagawan lang ng paraan. So, pag pangit, tayo mo munang gumanda. Alagaan mo muna. Huwag mo munang bebenta. Ito pa. Yan, parang ano rin to eh. Ano ba to? Inaro. Yan si Inaro, yung violet na maliliit. Maliliit pero dark violet. Yan, ito. Grabe. Tricolor. Yes, ganyan siya. Mga, ayan. Tapos, ang ganda nito. Ito, tingnan nyo po. Hindi siya slow grower ha. Yellow Fantasy. Tingnan nyo, ang ganda na niya. Maliit pa, may bulaklak na. Pero maganda siyang lumaki. Ito naman,
ay 21 jewels white. May problema to. Bakit nakadapa ng ganyan? Yung taga-dilig ko, alam ko na problema nito kahit di ko nakikita. Yung taga-dilig ko, ini-spray ng hose. Kaya nababali yung puno. Kaya ang ginagawa ko po ditong padilig ay minamano-mano. Talagang iniisa-isang diligan. Kasi pag in-spray po nila ng hose, ay nababali yung pinakapuno. Kaya yan, nakapahiga. Meron naman kasi talagang magandang mag-spray ng hose. Kaya lang yung taga-dilig natin, parang, ewan ko ba, paano ginagawa niya at nababali. Kaya sabi ko, isa-isahin na lang ang dilig. Barako purple, ayan, sa mga barako na yan, slow grower din siya. Depende siguro sa lupa. Kaya pero pag nilipat po siya sa medyo malaking paso, gumaganda na eh. At ang ganda ng lumaki, mabilis na lumaki. Tingnan nyo naman to. Yan. Gagawa pa tayo ng maraming ganito. Dahil pag napamulaklak mo to, ang ganda eh. Gandang pambenta pag mabulaklak na. Yan. Ito kakatrim pa lang po nila. Hindi pa po sila pwedeng ibenta ha. Kakatrim pa lang. Ito, light pink na tema. Mga kakatrim pa lang po nito. Konting alaga pa. Siguro mga 1 month na alaga pa. Ay mamumulaklak na sila ng maganda. Yan. So, piliin lang natin. Marami pa akong soft pot na binili. Piliin lang natin kung ano yung mga panlipat. Palilipat natin. And then, pagagandahin muna. Yan, tinan nyo. Mga naninilaw yung dahon. Mga ayaw lumaki. Bakit? Ano karaniwan pong reason dyan? Minsan, laging basa. Sobra sa dilig. Minsan naman, yung kind ng soil nila. So, hindi niya gusto yung klase ng lupa na meron siya. Kaya dapat, baguhin. At pag binago yung klase ng lupa, mas damihan. Mas malaking paso sana. Para mas makagalaw yung kanilang mga ugat. At kapag ganito palang kaliliit, maliliit pa po yung mga ugat nila. Kaya dapat wag laging basa. Bella. Ayan si Bella. Talagang ano yan. Mahirap palakihin matagal. Brisa. Yan mga karaniwang naninilaw. Brisa. Variegated tanglong white. Talagang mahihirap palakihin. Mga variety na masiselan. Ayan. So marami pa po doon. Ayan, maiparepat lahat. Yung matitira na lang, yun na lang ang pambenta natin. Marami pa naman tayo po dito. Ayan, yung iba, malalaki na. Yung iba, ayan, nilipat din sa paso. Tapos, sa gawidon, marami pa rin tayo. Kapuntahan natin. Ayan. So, ito hindi ko pa napipilian ng mga maliliit. Then, ito pa. Ayan. Hindi ko pa rin napipilian. Yung mga nakahang natin, mga bagong lipat na lang. Naubos na yung ating mabubulaklak. And then, doon sa gawidon, marami pa tayong mga bago. Teka, puntahan natin. Mga bagong lipat dito. Bagong lagay sa may partially shaded. Yan, sa una po kasi, kapag buhay na dito kami naglalagay, dito po hindi masyadong naaarawan. Konti pa lang, sa morning pa lang yung sunlight na tumatama sa kanila. Ayan. Ayan pa. Kapangit na nung greenhouse ko, malapit na tayo magpalit ng greenhouse. Ayan. Then, ayan pa. Bali, morning sunlight pa lang ang nare-receive nila dito. Ang dami po naming patubo, di ba? Talagang kinakaral ko po yan. Marami po ako mga taga-tanim para marami pong maibenta. Kaya lang naaagad tayo. Sa ating pong Facebook page na Royal Garden of Bougainvillea, mayroon din po tayong vlog doon na in-upload natin kahapon yata. Kahapon. Tungkol naman po doon sa kabilang greenhouse naman po yun. Kung saan nandun po yung mga pambenta natin. Ayan. So nakita nyo na hindi lahat ng bougainvillea maganda. May mga variety na mahirap talagang palakihin o yung tinatawag ko na slow grower. Ano naman yung mga fast grower? Yun naman yung mga citrus. Yun, mga sample yan ng fast grower. Mabilis siyang lumaki. Madaling alagaan. Ano pa? Marami pa yung mga 21 jewels. Madali lang ding alagaan. Ito, citratay.
O, tingnan nyo siya, walang problema. Healthy. Una pa lang, healthy na. Ganyan yung mga sitra. Ayan. Una pa lang, healthy na. Hindi katulad ng iba na naninilaw, na ayaw lumaki. Yan. Mga naninilaw, ayaw lumaki. Yung mga maharani, yan, mabilis lumaki yun. Adarna, okay yung paglaki nila. So, okay po. Thank you po for watching at pasensya na po. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Huwag niyo po kayong mag-alala at kabasa po may time ako ay magagawa ulit tayo ng videos na tutorial dito sa ating YouTube channel. Thank you po sa panonood.